Buong Northern Luzon kasama ang Metro Manila makakaranas pa rin ng katamtaman at humid at alinsangang panahon. Most ng southwest monsoon mas makaapekto at magpapaulan pa rin sa kalurang bahagi ng bansa, especially sa Palawan, Western Visayas at Mindanao. Sa first half naman, magkakaroon ng posibleng extended ng ITCC na magpapaulan na naman sa silangan ng Mindanao at Eastern Visayas. At 96W, bagamat disorganized, pero may shallow circulation na siyang ipinapakita. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, August 18, 2023. Ang oras natin boys from ngayong umaga ay alas 9:24 na ng umaga. Patuloy pa rin ang makakaranas tayo ng humid at alinsangang panahon sa Luzon. Take note yan mga folks hanggang sa extreme Northern Luzon. At makikita pa rin sa ating Doppler radar at ating lightning detection system ay halos wala pang gaano nga nakikitaan ng mga pag-ulan, maliban lamang silang bahagi na mataas ang water moisture sa bahagi pa rin ng Baler Aurora, tinang parte ng Maribeles Bataan at dito sa bahagi ng Southern Luzon. Sa may bandang silangan ng Zambales at kanlurang bahagi ng Zambales ay medyo may bahagya lamang ng pagtaas ng water moisture na nagkaroon ng mga ilang drizzle rains o mga mahihinang patak lamang ng pag-ulan. Silang bahagi nito ng Zambales kasama na ilang parte ng Olongapo at Bataan. So far sa ating current conditions, overcast, gloomy pa rin, haze at mostly cloudy po ang umiiral dito sa amin sa Caloocan City at makikita sa ating CCTV live snapshots. Bagamat maulap ay matindi pa rin ang sikat ng araw at asahan po ang maalinsangan at humid na lagay ng panahon. At makikita sa ating tropical cyclone warning monitoring natin sa ating dashboard ay nadagdagan tayo ng isa, pero dahil subtropical depression naman ito, masyado itong malayo, ay hindi ito pinapakitaan na magiging threat sa Pilipinas. Except lamang kay 96W na natiling disorganized at nasa silangan pa rin ito ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, which is ito ang mas bibigyan natin ng pansin. Yung dalawang ito ay hindi na masyado nating concern, lalo na si 97W dahil nasa subtropical depression position ito. At sa ating lowest temperature na nita lang ngayong araw, kaninang madaling araw, 12:55 AM, ay nasa lowest kami na 27.1 degrees Celsius. Kapag napagtala kami ng mataas na 32.2 degrees Celsius, although nasa 32.2, kahapon ito ng 1:29 PM ay matindi naman at mataas naman ang aming humidity. Nangangahulugan lamang na mataas po ang humid sa Caloocan despite na nasa 32 degrees Celsius ito kahapon. Ibig sabihin lamang ang aming heat index mataas pa rin at 43 degrees Celsius. Ngayon, dahil aktibo ang init factor ni Pag-asa, ay titingnan natin sa kanilang weather station. Ay nai-report ko na to sa aking Facebook, ay babanggitin ko na lamang uli. Para kahapon, August 17, 2023, ay nangunguna po sa pinakamataas ang bahagi ng Infanta Quezon. Nasa 48 degrees Celsius ang kanilang heat index. Pinakamataas ito sa bansa. At pumapangalawa lamang kami sa Caloocan City na nabanggit ko nga po, na nasa 43 degrees Celsius ang pinakamataas na po na heat index sa Caloocan. At sa ating pitch extremes in past 24 hours, nangunguna po ang Infanta Quezon na nasa 37.7 degrees Celsius na lumalabas sa pinakamataas ng temperatura sa bansa since past 24 hours. So halos 38 degrees po ito. Napakainit ang temperatura. Ayun, sa Infanta Quezon, grabe po, halos 37.7 degrees Celsius po ang grabing alinsangan po sa taga-Infanta. So, sa mga taga-Infanta Quezon ay wag po masyado magbibilad sa araw mataas po ang tsansa nito na magkaroon kayo ng muscle cramps at saka yung pamamanhid ng muscles or magkaroon ng mga heat stroke. Matindi po kasi ang alinsangan dyan. So, inom ng maraming tubig po para maiwasan po ang dehydration
at hanggat maaari ay palamigin ang temperatura sa paligid. Sa lowest temperature naman ay dyan sa may Baguio City ay nasa stationary lamang na 17.6 degrees Celsius. Sa Inola naman ang nangunguna po ang Basco Batanes radar site at 60 millimeters ang total rainfall dyan. Pero sa amin kahapon nakapagtala kami ng total rainfall of 32.7 degrees Celsius, millimeter rather, 32.7 millimeter na total rainfall dito sa amin sa Caloocan Grace Park. At ngayong araw, since 12 o'clock ng madaling araw, ay nasa 0.3 mm lamang ang total rainfall. At kapapasok lamang ng panibagong update, ay may bago na namang low pressure area na si 98W at kalalabas lamang ito at ipipinpoint natin na mamaya kung anong position ng mga ito ng mga low pressure area na ito. Mukhang dumadami na naman ang mga tropical wave natin sa labas ng ating bansa. So, ating ibabalita yung konti. At sa ating volcanic thermal alert status, itong si Mayong Volcano, nasa moderate siya so far. At kung titingnan ninyo yung report dyan, ay halos stationary lamang ang paglalabas nito ng mga pyroclastic materials, PDCs, at mga pagbitak ng bato. Almost constant lamang ang kanyang behavior. Maganda pa rin yan, at least tuloy-tuloy lamang ang paglalabas nito ng kanyang sobrang init sa pinaka-kaldera nito at sa pinaka-chamber. Importante pa rin yan sa mga bulkan na patuloy niyang naglalabas para maiwasan po ang biglaang volcanic eruption. At sa ating outside humidity, nasa 79% po ang outside humidity sa amin sa Caloocan City. So, nangangahulugan lamang talaga ang mataas na humid ang temperatura pakiramdam ng ating katawan dito sa amin sa Caloocan at Metro Manila. Bumababa ito ng 9% since last hour at sa ating atmospheric pressure ay stationary lamang sa moderate at 1,008 hectopascals. Steady ito since last hour. Sa ating high tide and low tide status ay meron tayong isang oras na lamang mahigit para mag-high tide na naman sa Manila Bay. So tuloy-tuloy naman mga harvesters natin dyan. Wala man tayong magiging komento sa air quality dahil maganda at normal naman ang ating air concentration sa Caloocan. Sa almanak naman sa mga bebiyahing ngayong araw, sumikat ng haring araw kaninang 5:42 AM at inasan lulubog ito mamayang 6:17 PM. At dahil wala pa naman tayong masyadong nakikitaan sa waxing crescent na liwanag ditong sa itong ating moon ay wala muna tayong maibabalita tungkol dyan. At sa ating local weather outlook para ngayong weekend, ngayong Friday hanggang bukas ng Saturday, naasahan na medyo magiging klaro daw ang himpapawid nito mamayang hapon. Pero bukod sa klaro, may magiging mostly cloudy ang inaasahang ulap sa amin sa Caloocan City dahil ngayong umaga pa lang ay medyo maulap na. So, case to case po ang senaryo base dito sa forecast at mga localized thunderstorms ang inaasahan, especially sa hapon po ito o sa gabi at maaaring sa madaling araw. Sa napag-ulan, 100%. So, expected po yan. Magdala na namang ng payong ngayong araw. Bukas, ganun din, partly cloudy maghapon at may mga localized thunderstorms pa rin sa hapon, sa gabi o sa madaling araw na. Umi-extend na po kasi yung warm at cold temperature natin sa Himpapawid kahit sa gabi at madaling araw. Epekto nga po yan ng ating El Nino at sumasabay pa ang southwest monsoon natin kaya yung temperatura na to kahit sa gabi ay nagsasalubong at nagkukos po ng pamumuo ng ating rain moisture. Kahit sa gabi po yan. Kaya nakakaranas tayo ng mga pag-ulan kahit na sa madaling araw o sa gabi. Sa ating 2-day forecast ng temperature o highest and lowest temperature ay ngayong araw ay 31 degrees Celsius at bukas ay nasa 32 degrees Celsius ang highest temperature and lowest temperature expected ay nasa 27 at 26 degrees Celsius naman bukas ng Sabado. Dako agad tayo sa ating ginagamit na high definition satellite imagery mula sa infrared true color ay makikita natin ang ating southwest monsoon. Bahagyang mas mababa siya sa may kalurang bahagi ng bansa. Mas naka-apekto ito ngayon sa bahagi ng Palawan at Western Visayas. Sa Southern Luzon, hindi masyado. Mga bandang gaya na aking report kahapon, halos bandang Maribeles Bataan lamang ito at ilang parte ng Mindoro at bandang Batangas pero malilit lamang ang portions.
Pero the rest nito ay makikitaan po itong portion nito ng southwest monsoon, mas nakakapekto ngayon sa may bandang Kalayaan Islands at sa may bandang Palawan, lalo na, at dyan sa area kung saan nagtatag of war pa rin ng ating Philippine Navy at mga Chinese Coast Guard dyan sa Masinloc. So ingat pa rin po at wag nating wag tayong bibitaw dyan sa BRP Sierra Madre. At sana patuloy pa rin supplyan ito ng maintenance, lalo na ang BRP Sierra Madre dyan dahil inaantay lang ng mga Chino na mabulok ang ating BRP Sierra Madre dyan para at saka na lamang nila ito sasamantalahin i-take over. Huwag tayong bibitaw dyan. At mula dyan sa extreme Northern Luzon ay magiging maliwalas at malinsangan pa rin. Humid pa rin ang aasahan panahon, lalo na dyan sa may taga Ilocos Norte. Bahagi ng Tuguegarao, Cordillera at Administrative Region pa rin hanggang Isabela. Sa area na yan, pababa na po yan ng bandang La Union hanggang dyan sa may parteng Pangasinan at Central Luzon, lalo sa bahaging Nueva Ecija at Nueva Vizcaya, ay makakaranas pa rin po kayo ng katamtaman maaliwalas at maalinsangang panahon po. So magdala ng pananggalang sa tinding sikat ng araw at iwasan po ang ma-dehydrate. Asahan pa rin nalalagpas sa 35 degrees Celsius ang ating temperatura dyan sa area na yan. At wala pang Pangasinan, pababa ng kanlurang bahagi ng Zambales, although umaabot pa rin ang portions ito ng southwest monsoon, medyo magiging katamtaman ang lagay ng panahon dyan. So mga isolated rain showers lamang na case to case na may mga localized thunderstorms ang iiral sa kanlurang bahagi ng Zambales. Pababa na po yan ng Olongapo at Bataan. At silang bahagi sa may bandang Angeles, Pampanga, papasok na po ng Bulacan. Magiging katamtaman din po maliwalas at humid ang magiging lagay ng panahon. At kasama na po dyan ang Metro Manila, papasok na po hanggang sa bahagi na po ito ng Calabarzon sa may bandang Batangas, Laguna area. Although may magiging partly cloudy ang inaasahan sa may bandang Calabarzon, papasok na po ito ng bandang Quezon Province. Ay asahan pa rin po ang humid at maalisangang panahon pa rin despite na magkakaroon ng mga isolated rain showers lalo na mamayang hapon o gabi. Especially lalo na dyan sa may taga Camarines sa Norte, medyo mas mainit na ngayon ang temperatura dyan. Asahan po, kasama na ang buong bahagi ng Bicol Region, magiging katamtaman at may mga partly tumusilikaw din pong iiral ang bahagi ng Bicol Region. So mula Iriga Manyan, Legazpi City at Sorsogon, magiging partly tumusilikaw din iiral. So may mga isolated rain showers din ang iiral, especially sa hapon o sa gabi. So yung bahagi ng Mimaropa, nabanggit na nga po natin, lalo na sa bahagi ng Palawan, ay makakaranas po kayo ng ilang moderate at heavy rain showers. At kung titingnan natin sa infrared heavy rain potential, mataas po ang heavy rain potential sa halos buong Palawan, lalo na sa Puerto Princesa. Hindi masyado sa bahagi ng Mindoro, magiging katamtaman, pero partly tumusilikaw din naman ang iiral at isolated rain showers ang iiral sa bahagi ng Mindanao. So magdala na lamang ng pananggalang, hindi na sa tindi ng sikat ng araw, kundi sa inaasahang mga pag-ulan lalo na sa hapon o gabi. So sa buong Southern Luzon, pababa na po yan ng Visayas, ay magiging katamtaman. Partly tumusilikaw din rin ang iiral nitong maghapon, so magdala na lamang ng pananggalang sa ulan. At makakaranas kayo ng magiging katamtaman din ang lagay ng panahon, pero mostly partly tumusilikaw din ang iiral, lalo na sa may Marinduque, pababa na po yan ng Romblon. Maging sa bahagi ng Masbate ay magiging partly tumusilikaw din rin at mga kalat-kalat din na isolated scattered rain showers ang iiral. At sa buong bahagi ng Visayas, dyan sa kanluran lalo na sa bahagi ng Panay Island ay hanggang Negros Region, sa kanlurang bahagi nito, nakakaranas sila ngayon dyan ng ilang mga moderate and some heavy rain showers. Kung titingnan natin ng mas malapitan kung anong area yan sa Panay Island, ay dito po sa may bandang San Joaquin, Magao at San Jose de Buenavista. Ang bahagi ng Guimaras at Iloilo City, nakakaranas din kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan dyan. Epekto rin ng trough nito na nag-extend mula sa southwest monsoon natin. At pagtawid naman ng Bacolod, pababa naman ng Sipalay, ang magiging maulap din ang lagay ng panahon. At scattered rain showers din ang umiiral, lalo na sa bahagi nito ng Sipalay, Basay hanggang Santa Catalina sa Occidental Mindoro, Occidental ng Negros region na po yan. At makikita sa bahagi ng Dumaguete at Siquijor ay magiging mostly din ng iiral at scattered rain showers din. Papasok na po yan ng Central Visayas, kabilang na ang Cebu area at Bohol City, Bohol area at Tagbilaran City rather.
ay makakaranas din ng mostly cloudy ang iiral at mga kalat-kalat na isolated scattered rain showers na may mga ilang pagkidlat at pagkulog. Dahil malawak po ang extension na yan ng southwest monsoon natin, na umi-extend, patawid na po yan ng Eastern Visayas, makakaranas kayo ng mga part ito. Mostly cloudy ang madalas na iiral maghapon na may mga kalat-kalat at isolated rain showers din na iiral na mga pag-ulan. Lalo na sa bahagi na ito ng Baybay City, sa Leyte, kasama na ilang bahagi ng Tacloban, at pagdating naman sa bahagi ng Borongan, Eastern Samar at Guian, Eastern Samar, ay makakaranas kayo ng mostly cloudy, medyo makulimlim po at isolated na kalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkilat din ng pagkulog. Sa norte naman ng Samar, dyan sa may Lawang hanggang Katarman, magiging part dito mostly cloudy din. So asahan din po ang mga scattered rain showers at mga localized thunderstorms. And the rest naman ng Mindanao mula sa Surigao del Norte, halos kapareho sa bahagi ng Eastern Samar at Leyte, magiging maulap din, makulimlim at mga kalat-kalat din ng mga pag-ulan, epekto ng surface trap nito, no, may extend sa may dagat Pasipiko. So inaasahan natin na mag-perform yan ng intertropical convergence zone unti-unti hanggang sa mga susunod na araw, ay asahan po, lalo na this coming weekdays, ay aasahan po ang formation na yan, intertropical convergence zone embedded sa silangang Pasipiko, kaya makakaranas po kayo dyan, lalo na sa Surigao del Norte at Isla ng Dinagat at Siargao ng mga makulimlim at mga kalat-kalat at isolated rain showers na may mga pagkidlat at pagkulog. At kasama na yan, pababa na po yan Cabadbaran City hanggang sa Surigao del Sur. Kasama ng eastern part ng Mindanao sa may Hinatuan, Bislig, pababa ng Katiil, nagiging maulap din po at mga isolated din na mga pag-ulan. Kaya magdala po ng pananggalang sa ulan at ingat sa posibleng bigla ang malakas ang pag-ulan na magdudulot ng mga pagbaha. Although manipisan lang naman ito at halos mahihinang pag-ulan ang madalas na mararanasan ninyo dyan, ay mag-ingat pa rin sa mga posibilidad na bigla ang paglakas ng ulan. At sa may west portions ng Mindanao mula Zamboanga Peninsula, magiging katamtaman at part dito mostly cloudy din iiral, lalo na sa Zamboanga del Norte. Yung buong Zamboanga del Norte na yan, magiging maulap po at mga kalat-kalat din ang mga pag-ulan. Nakikita natin sa ating Himawari 8 satellite imagery. Heavy rain potential, wala masyado, pero magiging isolated po ang mga pag-ulan. Kabilang nandyan ang bahagi ng isla ng Basilan at Hulusulu po at sa bahagi na po yan ng Sorsogon, magiging maulap din po ang lagay ng panahon na may mga isolated rain showers, especially sa hapon o sa gabi. Bagamat ngayong umaga, medyo mataas po ang temperatura at medyo maalinsangan, especially dyan sa may bandang Cagayan de Oro at Iligan City. At sa may bandang Bukidnon naman ay magiging maulap at mga kalat-kalat din ang inaasahang pag-ulan. Although medyo mataas po ang heat index dahil mataas po ang temperatura kasama na ang karagatan sa may bandang Southern Mindanao, medyo makakaramdam pa rin kayo ng mataas na heat index despite na maulap at may mga kalat-kalat na pag-ulan. And the rest ng Davao Region, kasama na ang Davao City, kasama na patungo din sa bahagi ng Compostela Valley, ay makakaranas din kayo ng partly ng mostly cloudy at isolated rain showers sa maghapon at sa gabi. So magdala na naman folks ng mga pananggalang po sa ulan sa halos maghapon dahil magiging dynamic po ang mga isolated rain showers natin lalo na sa hapon at sa gabi. Dako agad tayo sa ating ginagamit na generated tropical cyclone sector. Bukod kay 96-97W at itong extratropical na Silan, ay meron tayong bago na naman na low pressure area, itong C98W. And as of 9 o'clock AM ay namataan ito sa may bandang extreme northeastern part ng Luzon. So halos subtropical na rin siya. Pero sa gusto malaman, ang namataan ito sa layong 2,762 km northeastern ng Basco, Batanes. So sobrang layo po nito, nasa labas pa ito ng ating Philippine Area of Responsibility o halos bandang southeastern ito ng Tokyo, Japan. So mula sa Tokyo, Japan, kung susukatin natin, ang layo niya ay nasa 1,168 km southeast ng Tokyo, Japan. So napakalayo po at halos tropical depression ito kung sakali. At napakalayo na magiging threat ito na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Halos ito tatlong bagyo na to mula kay 97W at 96W except na lang kay 96W rather na medyo mas mataas ang chance niya na makalapit pa ng ating Philippine Area of Responsibility at nakikita sa kanyang wind flow nito ay kumikilos kasi ito bahagyang pakanluran pa po. Although very shallow itong si
96W, pero dahan-dahan siyang nagkakaroon ng shallow and upward low convection. So nanatili natin obserbahan itong si 96W dahil 50-50 na may chance ito na magkaroon ng improved circulation at upward low aloft. So maaaring biglaang tumaas ang intensification niyan o magkaroon ng rapid intensification dahil mainit po ang temperatura sa karagatan nito nasa halos 37 to 38 degrees Celsius ang init sa karagatan dyan. So, maaaring mag-rapid po yan. At maliban dyan, mula kay 97W at 98W, halos wala na ito magiging threat sa bansa kung maging isang ganap na low pressure area itong dalawang ito. Ito na lamang si 96W ang medyo tututukan natin dahil ito ay masyadong mababa at nasa silangan ito ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahil sa ngayon, bahagya itong kumikilos kasi pa west-northwestward ng bahagya, ganyan, yung kanyang ikinikilos. Pero sa mga ibang forecast kasi, may tsansa na bigla itong kakabig pa north-northwestward. So, titingnan natin. Magdedepende kasi yan kung magkakaroon nga po siya ng intensifications na maging isang ganap na low pressure area. So, titingnan na lang natin. Hindi masyadong threat itong dalawang ito, si 98 at 97W. Wala masyadong magiging concern dyan. Kay 96W lamang. Nananatiling disorganized pa rin itong si 96W o itong tatlong low pressure area na ito. Nanatili pa rin silang nasa low level at disorganized pa po. Kaya kung sa tatlong yan, masututukan na lang natin itong si 96W kung sakaling maging isang active low pressure area. At malayo pa naman ito sa border ng PAR, so obserbahan natin ito at mag-update na lamang ako sa Facebook kung sakaling magkaroon ng intensification o magkaroon ng organized development, lalo na si 96W. Dahil kung pagbabasa natin ang ating ginagamit na Tropical Cyclone Formation Prediction, monitoring sa aking Tropical Cyclone Assessment Monitoring, makikita po na mas aktibo lamang itong si 96W. Ayan mataas na po ang kanyang percentage. Nasa mahigit halos 40% o mahigit ang kanyang ipinapakita. However, within 48 hours kasi, bahagyang bumababa yung kanyang intensification o kanyang development. So, may maliit pa rin at chance itong mabuo or mataas pa rin ang chance nitong mag-dissipate within 48 to 55 hour period. Bagamat sa ngayon ay aktibo lamang yung sirkulasyon ni 96W at 40%, so siya pa lamang ang medyo mataas ang tsansa na maging isang candidate of active low pressure area. And the rest kay 97W ay hindi masyado ipinapakita. Although itong trough nito, posibleng ito ay si 97W, pero gaya nga aking binabanggit, masyado itong malayo sa extreme northern Luzon border ng ating bansa. So malayo po na magiging threat yan sa ating bansa. At kung papagbabasehan natin ang Global Spectrum Model, ay itong si 96W, kung sakaling itong sirkulasyon na ito ay si 96W ay makikitang ayon dito kay GMA ay bahagya itong kumikilos pa kanluran. Pero dalawa ang nagiging senaryo nga po, pa north-northwestward or west-northwestward. At medyo shallow pa yung ipinapakitang sirkulasyon nito. At yung iba naman ay malayo at malayo ang magiging threat nito sa bansa. At yung mga ibang vorticity circulation masyadong mabababa pa. At kung titingnan natin yung kanyang wind shear, kung alin ang mas favorable, sa tatlong ito ay mas favorable po itong kay 96W. Ayan nasa at least 19 to 22 kilometers per hour yung kanyang shallow circulation niya. Ayan. Medyo tututukan nating maigi nito, pero itong si 98W, pinapakita rito na maaari pa siyang mabuo sa loob ng ating PAR Pero doon sa actual natin na satellite imagery, masyado itong mataas dito sa may bandang isla ng Japan, sa may southern Japan. Masyado itong malayo. Ayan sa Ogasawara Islands. Ayan, nandiyan sa bandang Ogasawara Islands. Kasama ni 97W. So, kung magkaroon man ng paglapit itong si 98W, pero pahilaga naman kasi ang kilos nito, wala pa rin itong magiging malaking epekto sa bansa kung sakali. At dahil masyado pang disorganized.
And the rest, kung titingnan natin sa kanilang mga convergence, kung mas aktibo na ba itong si 98 at 97W, ay halos hindi natin nakikitaan, maliban lamang kay 97W. Pero kay 96W, mataas na po yung kanyang, although shallow siya, pero mataas na po yung dahan-dahan niyang pag-upward low convection at 22 to 33 kilometers per hour. Yan o, yung positibong hangin niya at yung kontra hangin sa kanya naman o yung divergence ay mataas din. So kapag nangyayari nga po yan, gaya na aking paliwanag, ay nagkakaroon na ng improved circulation ang isang low pressure area kapag nagko-combine na po o nagsasama na yung dalawang convergence and divergence. Sasalubungan yung init at lamig niya ng continuously pataas at yung divergence naman na pababa, which is yung hot air niya. Kapag ganyan po, nagkakaroon ng improved circulation ng isang low pressure area. At dahil makikita naman nyo, ay very closely developed na itong si 96W. So makikita nga po natin na mataas ang posibilidad niya na maging isang active low pressure area. Maliban na lamang dito kay 97 at 98, medyo insignificant pa po siya sa ngayon. So manatili natin siyang oobserbahan. Except kay 96W na medyo nakikitaan na nga po natin siya ng magandang development. Kung babasayan natin yung vorticity, nasa moderate na rin yung vorticity ni 96W. So, medyo mataas talaga ang posibilidad o may posibilidad talaga siya maging isang active low pressure area. Kung titingnan naman natin between 97 and 98W, halos si 97W lamang ang nakikitaan na may moderate of vorticity. So, siya ang posibleng magkaroon ng organized development kaysa kay 98W. However, manatiling obserban natin itong tatlong ito dahil nanatiling insignificant at disorganized pa ang tatlong ito maliban na lamang kay 96W na nagkakaroon na nga siya ng shallow circulation. At sa huli, kung titingnan natin yung mga computer models natin, hindi pa masyado significant na nakikitaan itong C96W maging kay 97 at 98W. However, may mga tropical wave kasing pinapakita itong si ECMWF at GFS. Malamang ito ay si 97W, yung pinakikita natin na nagiging low pressure or tropical depression na yan, dyan sa may bandang southeast ng Japan. Malamang yan ay si 97W. At si 98W, hindi masyado siya nakikitaan pa at si 96W. So, medyo erratic pa ang mga forecast natin sa mga iba't ibang computer models. Maging kay NavGem, halos sa C97W lamang ang pinapakita dito na masyadong aktibo rin sa mga computer models na ating ginagamit. Pero yung C96W at 98, halos hindi talaga pa sila nakikitaan sa ngayon. So medyo erratic pa ang mga forecast. Obserbahan natin dito pa rin ito hanggang sa mga susunod na araw o within this weekend. Posibleng mga this coming weekdays ay titingnan natin na posibleng magkaroon na tayo ng mas klaro na monitoring forecast ng tatlong low pressure area na ito. Pero kung pagbabasahin naman natin ang Global Tropics Hazard Outlook, makikita natin ay mas madalas na magkakaroon ng mataas na tsansa or more than 40% chance na magkaroon ng mga tropical cyclone development sa second week ng August. Ayan, hanggang August 23 to August 29 ng katapusan ay mostly sa silangang bahagi ng bansa at malawak po ang development nito. At kung titingnan natin sa ating anomaly or tropical cycle formation probability ay makikita nga natin halos silangan ito ng bansa na may higher chances of developments. Ayun, malawak po yan. So kung pagbabasahin natin kay NOAA, ganun din malawak sa silangan ng bansa na may mataas na at least 20% o more than ang ipinapakitang tsansa na may mabubuong sama ng panahon. Pero sa ikatlong week, katapusan na po ito na August hanggang sa unang linggo ng September, ay mas tumataas po ang tsansa, lalo na sa may bandang Eastern Visayas o bandang Southern Luzon, sa may Dagat Pasipiko na may mabubuong isang mga low pressure area sa area na ito. So, titingnan natin dahil typically ay bandang silangan ng Visayas ito nanggagaling or sa bandang southeast ng Guam pa rin ito nanggagaling. So, yan po ang ipinapakita. Pero sa kanlurang bahagi ng bansa, walang ipinapakitang masyado na tsansa na may tropical cyclone development.
Maliban na lamang sa aking tropical cyclone formation probability ay merong ipinapakita sa may bandang northwestern Luzon, sa may bandang South China Sea na may mataas pa rin na tsansa na possible of tropical cyclone forecast prediction na nakikitaan. So generally halos sa silangang dagat Pasipiko sa may eastern part ng ating bansa ay mataas ang probability na magkaroon ng tropical cyclone development hanggang sa unang linggo ng September. Ayon po yan sa Global Traffic Hazard Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA. At ayon naman sa General Flood Advisory and Warnings mula sa data feed ni Pag-asa ay ang bahagi nito ng ilang parte ng Northeastern Mindanao at halos dito sa may bandang Ginoog City hanggang Cagayan de Oro, kasama ng Butuan at Tandag hanggang dyan sa may bandang Malabalay, Bukidnon at Agusan del Sur ay nakataas po sa red general flood warning po hanggang Bislig po ayon kay Pag-asa na mataas ang tsansa daw na babahain. So take note na lamang yan sa ating mga kababayan sa may Mindanao, kasama na ang bahagi ng Cagayan de Oro at Agusan del Sur at Butuan ay nakataas daw po dyan sa lugar ninyo na mataas ang tsansa daw na magkaroon ng general flood warning advisory. Ingat na lamang sa mga posibleng mga pagbaha at wag naman sana mangyari ang mga pagguho ng lupa. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa araw ng Biyernes, August 18, 2023. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, August 18, 2023. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa aking website na www.pimoweather.com para sa mga gustong malaman pa rin ng mga report ko na hindi ko nabanggit ni umaga sa ating report. Nandito yan, kompleto po yan sa aking website. Kung mamiss ko man, ay ang aking website ang bahala sa inyo na magbibigay ng real-time updates lalo na sa mga ibang data at especially sa Metro Manila na gusto malaman ang real-time updates ng ating lagay ng panahon lalo na sa temperatura at mga pag-ulan at mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies.
Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.